could I have done? Ano pa bala ang kulang? Ano pa bala ang dapat buhaton? Kay man ang tanan-tanan ginhimo na sang Ginoo para sa tao. Ang atong nga memory text, makita ini siya sa John 18:37. No? Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." John 18:37. Ini nga teksto, mga kautoran, pamalandungan ta ang kahulugan sini. Ano kuno? Si Pilato na mangkot kay Hesus samtang iya nagatubang sa trial ang Ginoo. Siling ni Pilato tuod bala nga hari kagid. Siling ni Hesus, suno sa ginhambal mo, amo ako. Kabangdanan nga nagtawo ako sa sining kalibutan. Kabangdanan nga nag-abot ako sining kalibutan. Agod nga mapakilala, makadalas ang pagsaksi sa kamatuoran. Ano ko nung po yung Isos sa kalibutan ng bideng? Agod sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang katapusan na porsyon sa among text, nagsiling siya, "Everyone who is of the truth hears my voice." Ang bisan sino kuno nga ara kamatuoran sa iya, magapamati sa tingog sa Dios. Kung ara ang kamatuoran sa iya, mamati siya sa tingog sa Dios. Nakadumdum ko sa nagligad na Sabado sang gabi dito sa may Namatyan. Damo dito ang mga hindi Adventista. Damo man sila nga ginatanaw ko nga interesado mamati sa pulong sa Dios. Dito si Ping nangangangal ito niya. Damo sila. Kay karon pa lang sila nakabati, mahitungod sa kamatuoran. Rason kung nga ang pagkagabi sina, pagkaaga sina, makita ang resulta. Damo sila nga nag-subscribe sa akon nga channel. No? Pag kadto ko dito, ang akon subscriber is 935. Ang mga subscriber ko, 935. Pagkaagagid, ambot di nagharalin pang iban, kaya kung sandalang nito kaabot, amos to ba? Pagkaagagid, ang subscriber ko is 1,604. 5. Pagkasunod adlaw, Martes, ang subscriber nag-abot si dito na ang paway 2,147. Asa karon, why na? Pero hindi ko lang mabalaan kung hindi naghalin inatanan pero nami ang response mga utod. Ang ato nga lesson, nagatudlo siya sa aton kag ang pamangkot sang Ginoo sa katawhan sa Israel. Ano pa bala ang dapat himuon sa inyo? Sa Israel to, no? Sa Israel ta, hindi. May leksyon ko ay. Why kat leksyon? Nagkakuwas niya. Nga away kong lusibaw.
Ini nga leksyon, ini nga iatudlo sa aton para to una sa diin sa makatawhan sa Israel. Pero kung para lang to sa Israel, why rason na sakit at tatoon? Pati ka mo? Andaman to na. Di ba, Bet? So, ang aplikasyon sa to, ginhimo silang ilustrasyon kag pagkatapos para sa katawhan sa Dios sa katapusan nga mga adlaw, no? Ang ato nga leksyon anong ini siya? Ano ba? Kasabtapit o lima di ay. Pero may tatlo lang siya kadalag ko nga mga punto nga dapat naton mabalaan. Kay man tuod lima ni siya, ang pitutan na apel sa kuani sa kung sa summary, kag sa introduction sa bato. Pero ang sulod siya, ang ang bugos na topic, tatlo kadalag ko nga mga punto nga dapat nato intindihan subong katawhan sa Ginoo. Subong katawhan sa Dios. Number 1, sinitiri. We need to acknowledge God's justice. Ano kuno? Kinahanglan kilalahon naton ang hustisya sa Dios. Justice pala, intindihan nyo? Ano nga din ang justice rin? Sa aton ng pagtambang? Hustisya sa kinansilak pag-ipel. Kung ano mo pag-explain din ang justice? Ano? Sa ato pagala, nga ang husto, ang sayo, hindi pares ng istorya kaiba nga may contest ko kapitan ang chairman sa board of judges, sila sa kapitan, sa way pabor-pabor, ang nagdaog, hinablos ko, justice hindi. Kaya may paboran. Amos na. Ang Ginoo, ang tao, kita, kinahanglan natin, i-acknowledge ang hustisya sa Diyos. We are invited to acknowledge that God is just. Ginaimbitar kita sa pagkilala nga ang Ginoo matarong. Kayo man ang akusasyon sang yawa, ang Ginoo hindi fair. Hindi fair. Pero sa ato nga leksyon, sa atong leksyon, makita nato diri ang Ginoo nga amo ang tag-iya sang vineyard. Ano to ganit vineyard sa inyo to? Ulubasan. Ang ubas, ano ganit na sa English ganit? Grapes, no? Ang ubas is grapes. Karon sining sa ato nga leso, sa sining nga punto, ang ulubasan kung vineyard amo ang katawhan sa Israel. Tawhan na sa Israel. Sunod, ang landowner o tag-iya sang amo nga ulubasan sino? Amo ang Dios. Siya among tag-iya sang ulubasan. Sunod, paano na kuno? Sinin sa atong lesson, agsahan. Intindi ka mo agsa. Man amo ginatana sa inilunggo gingapyor ba? Intindihan niyo agsa? Ang gaobra sa lupa katawo, agsador tawag siya. Agsa ka lang. Ano si ilunggo? Sa isang kakinambala natin, partidaryo ka lang. Lain na maintainer, kaya maintainer ta na, porsinto na ikaw agsador nagpa-maintain ka imong uma, that is maintainer. Agsador iya, nagakuha sa siyang mabahin, inapat-apat. Amo ta na. Karon, siling sang record, ang landowner nga amo
si Ginoong Hesus. Ang tag-iya sang amo nga ulubasan, amo ang Dios. Pero sa parang mga ginhimo niya ini, no? Naglakad ang tag-iya kunhari kag ginpaatiman sa mga aksador. Ang iya nga ulubasan, intindihan mo na, ka-istorya ko, intindihan ko ulubasan. Yung grapes of mantisyon na siya. Pangagan mga puro mo manang ila, abi uso sa una dito sa Israel. Ka-esensyal na niya, nanda kinanglanan din ang nila ang grapes sa ilang lugar. Bisan sa ato kinanglanan man eh, pero garing natin atong lugar iya. No, hindi matnada ko sumat ng tubo grapes, hindi mo timo tabunang kanit. Hindi ka kwanta sinit. Amo na siya. Ang iyang vineyard kung grapes, gin ano niya? Gin paagsahan. Naglakad siya to sa malayo. Paano? Parabol mo? Naglakad siya sa malayo. Paglakad niya sa malayo, ginaisip na doon kung saan o ang harvest sa to. Kilala, man mo kung saan o ma-harvest. Nang lita, harvest ka pang uwi, man amo na nga pag-harvest mo karon after 21 days, may harvest na, may luto. Ginaya, basta damo labungan na. Tugin padala na ang iya nga mga ano, nga mga sulugoon sa pagkuha sa iya nga bahin. Bahin niya, ginpadala, ginkuhaon niya. Pagkakita sa mga agsador, nga ang iyang sulugoon ara na, naghimbon sila tanan, nga siling panila, patyon tani. Ang iban, ginpang balbal, nakauli man ibang tuod, pero daol na. Tindihan yung daol? Masasiwalo pa, bunog na dyan. Bunog na ikayo. Kagin, balbal, nag-uli ang iyang mga ulipon. Sulubon. Balikon ko, parabola ni siya. Sino itong maalipon ro? Mungkin padala sa agalon. Sino ito sila? Ha? Sumaka sa koleksyon, sino ito sila? Sino gani? Mga manalagna sa Diyos. Ang mga manalagna sa Diyos, ginpadala niya sa katauhan sa Israel. Agod sa pagtahanumdum sa ila, sa ilang relasyon dira sa iyang Diyos. Pero anong ginhimo sa mga tao sa Israel, sa mga propeta? Ginpangpatay. Ang ibang ginpangbalbal pa. Ang ibang ginano na nawaagi mistreat nila ang mga propeta, kabuay nila ginkilala ang propeta. Tama? Dayon, kay waay man sing amo nga tong natabo, siling sa agalon, maayo sini padala ko bata ko para magrespeto sila, no? Magrespeto sila. Takaron, ginpadala ang bata. Pagkakita sa mga agsador nga ang bata nag-abot siling lang apoy amo na ni. Amo ning tag-iya, amo ning manunubli, ang maayos ni patyon tani. Para nga maato na lang, sabi ni siya pa, maato na lang ang kining ulubasa, ang kining vineyard, patyon na, ipatay. Pagpatay, sino tong anak, naging padala sa agalon? Si Jesus Christ. Ginpatay dito. Panahon nanday Poncio Pilato. Panahon nanday Herodes. Ginpatay ang anak sang agalon. Ang sunod sa kaakig sang agalon ano natabo? Ginpadala niya ang iyang mga soldado. Inaiya sa tawag na iya nga second coming. Pero may partial ha. Tuod sa paglaglag nila sa anak mga utod, pag-abot sa tuig 70, dumduman nyo ha, 70, para hindi mo malipat. Importante yung leksyon nga may matunaan gid kita. Kaya ito magkos ka bata, anong tunaan nyo to? Basta pagwa mo do batak man mo.
Ti si tinta, pag abot sang tuig si tinta, anong natabo? Ang tanan nga mga Hudiyo nga wala nagpati kay Hesus, mga utod, ano sila? Naubos sila, patay sa pagsunog sa Jerusalem. Paglaglag panahon ni Titus, pila ka milyon nga napatay sila. Abi ninyo, before sila mapatay, kaya hindi pa man napareha sa ato ng pag-iraan, sige da, mahuman, kay man espada na mo, ginlibutan sila ka soldadong Romanhon, ang bata nila, ginunayan dato taon. Tungod sa kagutom, why sa palagtuan na mo? Tungod sa kagutom, ginunay nila, nagkinananay na lang sila. Parsyal to, pero ang katapusan sini, amo ang pagbalik ni Ginoong. Isa ka punto pagin nga aton mahangpan. Maintindihan. We need to acknowledge God's loving intentions. Aton kilalahon kung ano ang mahigugmaon nga tinupuyo sa Dios sa aton. Silin sa ulang kasulatan, ang plantation, ginbutangan pagit sing ano kuno, mabasam na sa parabos, ginbutangan pagit sing udal, ginbutangan sing habog, kung ginpahabogan, tudalan palibot, para muat makasulod nga mga sapat-sapat, pagkatapos ginbutangan pasing patubig, gi-irrigate ang among nga lugar, para nga magnami gid. But hambalon, ang tanan gingamit sa Ginoo para sa iya nga vineyard. Pero ang pamangkot sa Ginoo, ano kuno ganito? What more could I have been done to my vineyard? Ano pagid kulang? Ginimo na sa Ginoo ang tanan, pero ang mga katawhan, mga agsador, nagtinungto lang gihapon. I-apply din mo na sa kinabuhi sa tao, ang tanan ginimo sa Ginoo. Ano pagid kulang? Ano pa? Tikay waay naman po ng mga Israelites, no? Ini siya nga lesson, nag-apply ni sa aton. Ano pa kulang sa Ginoo? Nagaluya-luya tas pag-alagad. Pamangkuton taabi ang aton sarili, kang namangkot siniya Dios. Namangkot sa imo o sa aton, ano pa kulang? No? Ano pa kulang? Kada Sabado, ginawalihan. Tapos, ano pa din? May aral leksyon. Ginahatagan instruction. Pero nga, ano pa din kulang? Nga kaysa mayad na kadundong ta, mayad na po hindi magtusimbahan. Ano pa kulang na punangkot sa Ginoo sa ato? Ginhimo man sa Ginoo ang tanan. Kaya agency sa Ginoo ni kalibutan sa last day sa aton, amo ang iyang iglesia, amo ang iyang church, di ano pang kulang sa simbahan. Nagahimo kita fellowship para magdasig tani. Nagahimo kita sa Bible study para magdasig tani. Pero pamangkot sa Ginoo, ano pagid kulang? Ano pagid kinahanglan naton? Ano pamangkot sa Ginoo? Amo na gani mga kautoran. Ang atong lesson, kag ang kinatubuk-an sini, nas pagbalik sa Ginoo, why gitat basulod? Dumunin na ha? Why gitat basulod? No? Kung hindi man maluwas, hindi ginaton mabasol ang Ginoo. Ginhimo sang Ginoo ang tanan niyang masarangan. Di kita iya sige tatok pabungol ang yapon. Daway mas nahuna naton ang pag-alakad ng maninuman. Sa ikatlo nga punto sa atong aliksyon ng solution dire. We need to proclaim God's justice and loving intentions. Ano? Nagakinahanglan kita sa pagproklamar sa hustisya sa Dios kag sa iyang higugmaon nga tinutuyo. Sa atong kita mismo, ginakinahanglan sa Ginoo nga mag-proclaim kita sa justice kung hustisya. Important. Kaya sa sunod na tulisyon, duha lang gid ka kwano, duha gid ka dalagko nga sala.
duha man kadalagko, masugot na, advance mo na sa sunod lesson, ang duha kadalagko nga sugo, ano na ito? Higog nga ang Ginoo, may mga Diyos, no? Sa buong sigla sa buong sugulan. Ikaduhang sugo, higog nga yung si katao. Pag siling na sa itong lesson man, sabi ko, may duha man kadalagko, kit na sala, damo sala, pero duha kit, una, ano ko na ito, pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ikaduha, kadalagko na sala, ang pagdaog-daog sa mga nagamay ng mga tao. Hustisya na kayo. Hustisya na. Daog-daog. Pananglitan. Bisan sa atin na. May timbang kasi masunod palay. Kung timbang mo, ay mo gina-treat ng tao. Daw nauna mo, daw labaw, kiti mo blaw. Matyaga mo, nauna mo, kung nakiyak timbang mo, isang bilog, birong na mo, apat ka bilog, birong mo. Nauna mo, kung nang imo timbang, buha ka bilog, talina na, ang imot na, apat bilog. Pero ang tutuod lang, para rehas lang. Diba? Sa ato nga lesson, dire, ginakinahanglan sa Ginoo ang ginatawag justice. Abi ninyo mga utod, bisan sa kalibutan ng atong tanawon, damo si mga tao na napriso, sa dugay na pagpriso, pero waay sin hustisya. Tabaan ka, nga waay hustisya, plantingan na ito tanahon, di ka waay magnatwarta. Waay matwarta. Tapriso lang na. Pero ang nakahimo sang krimen, gayaw-liyong tanah. Waay nakatiraw, priso, tanah naghimo krimen, away kahimo ni kantos. Injustices sa sining kalibutan nga itong yan po yan. Inhustisyan nga ito. Nabalik-balik ko na hindi ang tanan nga ara sulod ka prisuhan ng mga kriminal. Kag hindi ang tanan nga kriminal na sulod sa prisuhan. Damo sa mga kriminal nga ginatawag pa sa mga tao nga honorable. Ay man opisyal ka gobyerno, pero gali kriminal naman ako. Kasi, ang atong malisyon, nagsilisa din, kinahanglan natin kuno i-proclaim ang justice and loving intentions of God. The Bible invites us not only to recognize God's justice and His loving actions, but also to proclaim that God is perfectly just and righteous. Kamo, ang Diyos kuno perfect, kag sunod, mataron. In Revelation 15 and 3, 15 verse 3, the same sing and proclaim, great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Awan yung ambahanon sa mga linuwas na ito. Ini ang ambahanon sa mga linuwas, amo gihapon ang deklarasyon sa Yawa, panahon na siya silutan. Ay na, dapat na siya, ako man siyang ang Ginoo matuod. Karang Ginoo matarong sa iyang tagumpong sa tanang tao. Unang ato ang leksyon nga pamangkot sa Ginoo sa aton, no? What more could I have done? Ano pa bala dapat himuon sa inyo? Abi ninyo mga utod, ang Ginoo biya ginabug-atan man kasi ang magsagit at pasaway mga kapatid. Ginabug-atan ang Ginoo. Ano pa bala ang buhaton ko sa inyo? Nga magmadinasigan kamo, nga magmabungahon kamo, nga hindi kamo sige kapasaway sa iglesia. Hindi natin pagbulanton nga matapos kag mabugtok ginawata na hindi ka matinumanan sa Diyos. Ang pinakapait mga kautoran, inang mabugtok to ginawa mo, hindi ka naging kapatid. Why na panahon? Una, ang atong alison, si Dina, si Mama. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please
Click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.